Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. We thank the Lord for the life and grace He is giving us every day and for all the blessings that He prepared for us. As we start our Bible study, I just want to encourage you with this Bible verse in Philippians 2 verses 5 to 8. It says, "You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross." So, in my reflection before this word, I would just want to ask you a question. How are we dealing with life lately? Paano tayo nag-iisip this past few days, like in our workplace, in our family? How are we dealing with the people who hurt us? Or how do we see our life lately? This Bible verse encourages me a lot to think, what would Jesus do in this kind of situation that I am facing? Paano kaya i-handle yung pain? But one thing I know is that Jesus do it with humbleness and humility. That this will all pass and there's greater things in heaven than here on earth. I just want to emphasize Philippians 2 verse 5. It says, "You must have the same attitude that Christ Jesus had." Mga kapatid, let us all think this way, that in this situation we have or we are experiencing, let's just humble ourselves before the Lord with humility and respect. Let's remember the Lord's character when He is here on earth. Compassionate to others, loving, correcting, and above all, He cares for other people. Let us all stand, mga kapatid, as we open our Bible study in prayer. Heavenly Father, Lord God, humble ourselves tonight, O Lord. Lord, sorry po sa lahat ng mga kasalanan na gawa namin, Lord God. Sinadya man po namin o hindi sinadya, Panginoon, Lord God. Cleanse us with your holy blood, O Lord. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang aming Bible study, O Lord. Kayo po ang aming pinapapurihan sa aming buhay, Panginoon, Lord. And Lord, as you speak your words tonight, Panginoon, ano nga po kami, Lord God, na matanggap po ito, Lord God, for correction, Lord God. As you speak, Panginoon, for we know, Lord God, na tinuturuan niyo po kami, Lord God, on how to live, Panginoon, while we are here on earth, O Lord God. Lord, bless those people na gagamitin niyo po, Lord God, all our Damascus Bible study that is happening tonight, Panginoon. Lord, kayo nga po ang manguna, Panginoon, Lord God. Open our hearts and our minds sa mga sasabihin niyo po, Lord God. And we worship you this night, Panginoon, Lord. Ingatan niyo nga po ang mga kapatiran namin, Lord God, na wala po ngayon, Panginoon, Lord God. And in the future, Panginoon, nawa po makasama po namin muli sila sa Lord God sa mga gawain niyo, Panginoon. Lord, we humble ourselves, Panginoon. We praise you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Basahin po muna natin yung nasa Book of Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23. Through the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog po babasahin ito. Dahil ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Kaya hindi tayo
tutuluyan. Kaya di tayo tuluyang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kantahin po natin. Sa bawat pinhati, tagumpay ay naroon. Daluyan ng pag-asa
back the glory and honor to the Lord. Is there anyone po who wants to testify about the goodness of God? Good evening. I just want to honor and praise God sa recent travel ko. And I know most of you dito sa home group know that travel ako to Japan with my family. Praise God po talaga kasi it has been like almost 2 years. Ngayon lang po kami nagkita-kita at nagpapasalamat din ako dahil sa prayers, sa mga encouraging words ng brethren na natuloy din itong aming travel together with family. And talagang the Lord, kahit na there were challenges during the trip, but the Lord's overflowing love, joy, peace, and provision and protection was there with us during our travel time. And ang daming mga amazing, grabe, amazing ng Japan, amazing wonders, amazing ng na-experience namin sa Japan. May bonus pa, nakita ko si Mount Fuji from the air nang pauwi na ako, and nakadaan din sa Singapore. So God is truly faithful, and isa pang bonus is I was able to share God's goodness, God's word to a few of yung mga nakasama ko doon sa Japan. And ayun, kapasalamat po ako for His love and His grace and His mercy upon me and my family, and we were all safe back home. Ayun po. Thank you. Amen. Praise God po. Thank you, Ate Marvic. Is there anyone else po? Amen. If wala na po, next week po ulit. Just want to share you again, 1 Peter 5:6-7. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. And now let us open our hearts and minds to the word of God through His mouth speaker, Ninong Salem Biduya. Pagpalang gabi sa inyo, mga kapatid. Isang maligayang kagalingan sa ating lahat. Ibibigay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan mula sa Diyos, sa ating Ama, sa Panginoong Jesucristo. Dalangin ko ang sa pangalan ng ating Panginoong buhay na si Jesucristo, ang maayos na pag-iisip, pakiramdam at anumang makasakitan sa inyong mga katawan ay magkaroon ng kagalingan. Sa gabing ito, gusto kong tanungin sa inyo, bago tayo magsimula, kung meron ba kayong may katagong lihim, mga kapatid? O sino ito may mga natatagong lihim? Okay? Kung ano ang epekto at dulot ng mga lihim na ito sa atin. Let us open our prayers. Lord, Panginoon ng Diyos, maraming salamat, Panginoon, na sa gabi nito muli kami po inyong tinipon upang mapag-aralan po ang inyong mga salita. Lord, dalangin po namin na ang Espiritu Santo, Panginoon ko, Lord God, ay pumagit na po sa amin upang, Lord, na maging mabuhay, Panginoon ko, God, maging fruitful ang pong Bible study na ito, Panginoon, at yung mga salita po lamang po ninyo ang amin pong mapakinggan at amin pong maunawaan sa pamamagitan po ng Panginoong ko, God, ng inyong Holy Spirit, Panginoon, O God, Lord. Maraming salamat, Panginoon ko, Lord God. Nakilahin ka po, Panginoon, O God. At sa mga kasama po namin na wala pa po, Panginoon, wala po dito, Panginoon, dalangin po namin na sila, Lord, nagbibigay din po ng time
time po sa inyo pang kayo po, Panginoon ko Lord God, ay kanila pong lapitan, Panginoon, sa pagbabasa po ng kanila ng mga salita po ninyo, o kaya pakikinig po, Panginoon, ng inyong mga teaching, Panginoon. O kaya salamat, Panginoon ko Lord, pinupuri din ang dakila po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Di ba, mabilis lang yung ang araw, kailan lang nung tayo'y karoon ulit ng Bible study, trabaho ngayon, Bible study ulit. Napakabilis lang ng araw mga kapatid. And ang ating pong mapapag-aralan ngayon ay ang talinghaga tungkol sa ilaw. Ito ay mababasa natin sa Luke chapter 18 verse 16 to 18. Luke chapter 18 verse Luke chapter 8 pala. Sa mapagpalang gabi nga pala sa mga viewers. Magandang tanghali dyan sa inyo sa Pilipinas. And babasahin ko po ito sa Tagalog. Walang taong, ang title ko nito yung sa parabola na ito ay ang talinghaga tungkol sa ilaw. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya ay itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Kaya sabi niya rin, kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay alisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. In this verse, Tagalog yung binasa ko pero ito halo-halo kasi ito. English, Tagalog. In this verse in Luke 8:16-18, Jesus is the one who is speaking. Sinasabi niya ito sa mga madaming tao, ang mga apostles, sa mga believers, sa mga non-believers, sa mga religious leaders, na mga naroon, na mga sumusunod sa Kanya. Yung mga iba naniniwala sa Kanya, yung mga iba naman ay parang nakikiusyoso lang, o kaya sinusundan siya upang mahanapan siya ng butas kung ano yung may bato sa Kanya. At para siya ay mapabagsak. I believe na ang tinutukoy na ilaw sa mga verses na ito na ating nabasa ay ang salita ng Panginoon. It is the Word of God. Ito yung ilaw na nagsisindi na sinasabi niya sa first verse na ating pong nabasa. And the Word of God is referring to Jesus Himself. Diba? Sabi nga niya sa John 1:1 na in the beginning there is a Word. And the Word was with God, and the Word was God. And that the Word it became flesh and dwelt among us. Pinagkatawang tao at nanahan sa ating lahat. Kaya yung salita ng Panginoon na sinasabi nun sa ilaw, ay yun din yung Jesus Christ Himself. Ano ba yung ibig sabihin ng ilaw na yun? Ano ba ang magiging niya? Doon sa mga nabasa natin yun na talinghaga. Number 1, the Word of God will illuminate. The Word of God illuminates, nag-iilaw, nagbabaga, ng iba pang meaning ng nag-iilaw, bumabaga, nagniningning, naginingas, sparkling, nag-glow, maapoy, and should be displayed where everybody will see it. Kaya yung mga ilaw naman na yun yung mga ating mga nasabi, kailangan talaga na ng ilaw na ito. Kung ilalagay mo dun sa ilalim, paano nga naman pala makakapagbigay ng liwanag sa ating bahay? Bakit? Because it gives light to those who are still living or walking in darkness. Kailangan mag-illuminate. Kailangan
Gaya ng yung sa mga warning lamp ng sasakyan. Kaya ginawa yun para bigyan ka ng ang driver mabigyan ng warning. Kaya tinawag na warning lamp para bigyan ka ng babala na kailangan mo nang ipaayos yung sasakyan mo. Diba yung warning lamp na yun makikita sa IPC, visible sa driver. Hindi yun inano ng engineer na yung warning lamp na yon ay nasa ilalim ng upuan para mabibigyan mo ng babala yung driver na may problema yung sasakyan mo kung doon mag-iilaw. Kaya nilagay doon sa cluster, doon sa harapan ng driver. Yung sinasabi na ilaw dito sa nabasa natin ay mababasa natin ng in the book of John. Many passages telling that Jesus himself is the light of the world. Yun yung the word of God. In John 1:4, in him was life, and the life was the light of man. Yan yung sinasabi dun sa John 1:4. And also in John chapter 12, verse 46, I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. And also in 1 John chapter 1, verse 5, this is the message which we have heard from him and declare to you, that God is the light, and in him is no darkness at all. 1 John chapter 1, verse 5. We can see in these verses in the book of John that Jesus is the light of the world. And by faith, I believe what John the Baptist is telling. Kasi sa mga verses na ito, si John the Baptist yung nagsasalita dito. Sa John chapter 1 and verse 4 and John chapter 2 verse 46. Because he witnessed and God the Father through the Holy Spirit revealed to him the upcoming Messiah. God the Father used him to prepare the way, the coming of Jesus, for many will come and repent from their sins, that including us. And the question is, who are these people who need the Word of God? Sino ba itong mga tao na ito na nangangailangan ng salita ng Panginoon, nangangailangan ng ilaw? Una, number 1, ay yung mga unbelievers of Christ. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo. Ito mga hindi pa pakinig ng salita ng Panginoon. These are the people who are still living with their own selves. People think that they don't need God. Ito yung mga tao na yun. Or even they know God but they didn't acknowledge that Jesus is God. They didn't even give thanks to Him. These people are still living and enjoying in the darkness. That's why these people need the light of the world. They need the gospel. They need Jesus Christ. And number 2, us. Tayo din ay nangangailangan din ng salita ng Panginoon. Tayo din nangangailangan din ng ilaw. Us who call the followers of Christ or believers of Christ. We still need the Word of God, mga kapatid. For why? For us to grow more spiritually, to build more our characters to become like Christ. For us not to walk also in darkness. We need the Word of God, yung ilaw na yun, so that any temptation by the devil, we can reject or we can deny because God is living in us. Kaya don't ever think that when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, ay nagtapos na doon. Nagtapos na doon yung pangangailangan natin ng salita ng Panginoon. Hindi po. Hindi po doon nagtatapos. Kundi it is a continuation of receiving and living the Word of God. So that the light of Jesus that lives in us will be more illuminated. Mas lalong magniningning. Remember,
Jesus said that those followers of Christ, tayo, naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, ang siyang asin at ilaw ng mundong ito. Bakit tayo asin at ilaw ng mga sa mundong ito? Bakit nga ba? Bakit tayo yung tinawag na asin at ilaw sa mundong ito? Yeah. Because when we receive Jesus Christ as our Lord God and Savior, it is no longer us who lives in ourselves or in our body, but Christ lives in us already. Kaya si Jesus na ang nananahan sa ating katawan na ito at si Jesus ang siyang nagliliwanag sa ating mga buhay. Because if only us, kung tayo lang, talaga walang ilaw, hindi mag-iilaw ang ating buhay. Why? Because we are dead because of sin. Kaya pagka dead ka, wag ang bumbilya, putol yung filament, hindi siya mag-iilaw. Kapag kayong uling, hindi nasisindihan, paano siya mag-iilaw? Kaya yung kalan, kung walang gas, paano nga siya naman mag-iilaw? Kaya tayo tinawag na ating Panginoon na tayo ang asin at ilaw because God is already lives in us. But, we are dead because of sin and there is no light in our life. But thanks to God that Jesus died from that cross for us to be alive and illuminated and to walk according to His Word. That's why, as a follower of Christ, we also need the Word of God. Kailangan din tayo na kailangan pa rin natin ang salita ng Panginoon para mas patuloy na tayo ay magniningning at makikita ng iba ang ilaw ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Para mas lalong maging bright. Kumbaga sa headlamp, hindi lang siya yung dim, kundi magiging bright tayo. Kaya nakakasilaw. Kaya di ba nga, doon sa Old Testament, kaya hindi tawag doon, pang nakakasilaw yung ningning ng Panginoon. O kaya yung si sa Apostle Paul, kaya siya nabulag dahil sa ilaw na mas lalong tawag doon, ma-bright. Maliwanag. Ma-bright. At tayo that we are now living in the Word. The Word that lives in us should not be kept into ourselves. Kaya yun ang sinabi ng unang salita na hindi dapat tinatakluban o hindi dapat itinatago doon sa ilalim. Hindi lang pag na tayo na inaccept na natin si Jesus Christ, we are not living in the world, hindi dapat natin na kinikip lang sa ating pong sarili. It should be shared to others. Parang yung sa di ba, sa kandila. Di ba, pagka may apoy yun, para umapoy yung ibang kandila, kailangan mo na ganon yung ilaw niya para masindihan din yung iba. So, di ba, kahit nga yung uling, kapag ka nagbaga yung isa, kapag ka idinikit mo, magbabaga na rin lahat. Kabaliktaran doon sa kamatis, di ba? Na kapag ka yung bulok, inilagay mo doon sa mabubulok lahat. Pero yung uling, pagka inilagay mo doon kasi magniningas ang lahat. Yan yung ilaw ng Panginoon sa ating buhay. It should be shared to others. People, first, to our loved ones. Kaya yung salita ng Panginoon, unang-una talaga natin na masisiran ng salita ng kanyang mga salita, ang ating pong mga pamilya, ang ating loved ones.
to our family. Kahit pasabihin natin na matigas sila. It is Jesus ang magbibigay sa kanila ng kaliwanagan sa kanilang isipan at pusong mga nasa kaliliman. Yan ang sinasabi ng verse na hindi dapat tinatakluban o inilalagay sa ilalim. Hindi dapat itinatago, kundi it must be shared to others. Ang salita ng Panginoon. It must be shared si Jesus Christ sa others. At maraming paraan para may share natin yung ang liwanag na nanggagaling sa Panginoon through our actions, through sharing the gospel, and through prayer. Number 2, na sinasabi dun sa nabasa natin sa Luke chapter 8, number 17, kung ano yung ibig sabihin ng the word, yung continuation ng the word of God. Sabi niya dito, for nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. The word of God will expose, and everything that in secret will be revealed. Mga kapatid, lapit na tayo matapos. The word of God will be exposed, everything na itinatago natin. Whether it is bad or good secrets. Kasi sabi nga niya dito, walang natatago na di malalantad. Hindi naman niya sinabi na ang mga iba ay malalantad. All of us here, minsan meron tayong mga sikreto ayaw natin mailantad. Dahil nahihiya tayo. O na baka malaman ng iba, or we are protecting others. Or talagang magaling lang talaga tayong maglihim. Di ba, Ken? How many times na naglilihim ka sa akin? Sabi mo, hindi ka na nag-Roblox, pero di ba, nare-reveal. Nakikita pa rin pagka ini-inspect yung cellphone mo, may mga Roblox pa rin. Kaya walang naitatago na di mabubunyal. Mga kapatid, the word of God is the light of this world. And nothing will be remain as secrets. And there are many ways that these secrets will be revealed. Madaming dahilan, madaming paraan. Madaming paraan ng Panginoon upang ang mga sikreto na ito ay may i-reveal. It will be revealed through you. Sa iyo din mismo. Kasi makikita dun sa actions mo, dun sa galaw mo, dun sa pananalita mo, or some incidents may re-revealed. And sa mga iba pa. For example, lamang ng natin sa Pilipinas, yung mga sikreto nila. For example, na ito ay ang bagong tulay sa Isabela, kung nalaman nyo yun, na bagong gawa. Kung hindi pa dumaan yung overloaded na truck na dahilan ng pagkabuho ng tulay, hindi pa may expose na may corruption na nangyari sa paggawa ng tulay. Diba? Na nalaman natin yan. Pero may nabasa akong article dun sa Bumbo Radio na ang binigyan pa ng pagkakasala ay yung driver ng truck. Talaga naman. Kung nabalitaan nyo yung mga pinapatay na mga tao, na kahit anong gawin nilang pagtatago nito, eventually na nailalantad. Di ba, madaming mga tao na pinagpapatay, nilibing, gano'n. Pero nakikita pa rin yung kababayan natin sa Kuwait na pinatay at inilagay sa freezer, di ba? Si, anong pangalan nun? Si Dino Felix ba yan? Nalaman din ng buong mundo. Yung mga tao na inilagay doon sa drum, tapos sinemento pa, at tinapon sa dagat. It was exposed. Mga ilang taon bago na laman yun, na merong ganun na nangyari, na meron doon na drum na nakalagay at merong tao doon na semento. At marami pang ibang mga krimen na nangyari sa buong mundo that they put in secret but it was revealed. Pag-angkin ng mga bagay na hindi naman sa'yo, it will expose. Also, it is not only those crimes na
bad secrets. Even also na yung mga sikreto na mabubuti. It will expose. Alam mo si Fernando po Jr. pala noon, nalala ko. Nung namatay siya, di ba madaming mga nagsipuntahan, lalo mga matatanda na mga iba't ibang galing ng dako ng Pilipinas. Meron ang na-interview sabi daw ni Fernando po sa kanya na tinulungan niya, sabi niya, huwag mo lang sabihin na tinulungan kita. Ganun daw ang sabi ni Fernando po sa kanya. Pero na-reveal nung namatay na siya, di ba? Na siya tumutulong din sa mga nangangailangan, hindi lang sa publiko. Bakit na-reveal ang mga ito? Ito lang ay patunay na ang salita ng Panginoon at ang Panginoon mismo ay totoo at siya ay buhay. Hindi niya hahayaan ang mga bagay na ito na maging sikreto lang. Ito yung mga bagay na anong mga dahilan? Lapit na. Anong mga dahilan kung bakit ang Panginoong Diyos ay ini-expose niya ang mga sikreto na ito? Una, for us to stop living in sin. Para hindi tayo mamuhay sa kasalanan. Para magkaroon tayo ng conviction. Para malaman natin na kahit pala anong pagtatago yung gagawin natin, malalaman din pala. Para may stop. God's love is unmeasurable, mga kapatid. He died from that cross for us. For our sins will be forgiven. He exposing those sins that are in secret for us to repent and live righteously with Him. He is not allowing or hindi niya hinahayaan na mamuhay tayo sa kasalanan at mapunta dun sa kabilang buhay, dun sa kamatayan. He exposes sins to give us a chance to correct those things, and it will lead us to repentance. Number 2, to protect us from danger. Kung mapapansin nyo, halimbawa, ginawan mo ng kasalanan ng isang tao, nasaktan mo at nalaman niya ang ginawa mo, kinumpronta ka at walang pag-amin na pagsisisi. Ano mangyayari? Mas lalong magkakagulo, di ba? Mas magkakasamaan pa ng loob. Pero kung inamin mo at humingi ka ng tawad, nagkaroon ng pagkakasundo. May peace, meaning yung dark sins, tama ba yun? Dark sins, the dark, yung sins, yung dark sins, yung dark na S-C-E-N-S, sins, ano tawag ng Tagalog? Kaganapan. Kaganapan. S-C-E-N-E-S. Yung madilim na pangyayari. Yung madilim na pangyayari, di ba? It will turn into light kung humingi ka lang ng tawad sa Kanya. Or nakipagkasundo ka. Or nagkaayos. Kung ginawa mo yun, ang love ay ma-restore pa through Jesus Christ. At marami pang iba na pwedeng maging dahilan that the Word of God will is exposed in secrets. Example in the Bible that secrets was exposed. Ito yung mababasa natin sa Genesis 4 verses 1 to 9. Hindi pala. Verses 4, 1 to 12. Yeah, 1 to 12. Ito ay yung buhay ni Cain at ni Abel. Sabi niya dito, Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel
was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desires is for you, but you should rule over it." Now Cain, tama ba yun? Cain o Cain? Ha? Cain? Pag sa Tagalog version, Cain. Kain. No, Cain. No, Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Diba, pinatay niya si Abel. Dahil sa selos. Kasi nga si Jesus Christ, kasi ang Panginoon, nirespect niya yung offering ni Abel. Pero si Cain, he did not respect it. Then the Lord said to Cain, "Where is your Abel, your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Yung pinatay niya si Abel na doon, di ba? Si Abel. Si Abel. Pinatay na ni Cain si Abel dahil sa selos. Tapos tinanong siya ng Panginoon, "Nasaan yung kapatid mo?" Sabi niya, "Hindi ko alam." Napaka-respeto, no? "Hindi ko po alam." Baka hindi uso ang po noon. "Hindi ko alam. Bakit ako ba ang taguan ng mga ng aking kapatid?" And he said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive, a vagabond, you shall be on the earth." Mabasa ko yung vagabond dun sa di ba may kanta din na vagabond? Ano yung ibig sabihin ng vagabond? Parang may nga vagabond dun sa mga kanta na di ba? Sa na mga worship song. Vagabond. Cain murdered his brother Abel. Why? Because of jealousy. God respected the offering in Abel than Cain. And he think na yung ginawa ni Cain kay Abel ay magiging sekreto lang. Yung pagpatay niya sa kanyang kapatid dahil walang nakakita sa kanya na tao. Remember na sila lang yung mga tao noon ng kanyang mga magulang. Sino pa ang mga magulang niya? Si Adam and Eve. Tapos sila lang yung nandoon. Kaya kukunti pa lang sila, kaya ang alam niya na yung ginawa niya sa kanyang kapatid ay hindi malalaman ng iba. Pero, hindi nga nalaman ng iba, pero ang nakakaalam talaga ay ang Panginoong Diyos. I-think na magiging sekreto lang yung pagpatay niya sa kanyang kapatid dahil walang nakakita sa kanya na tao. But God confronted him and exposed his secret. Kasi ang gusto ng Panginoon ay yung magsisi siya. Ang gusto niya na aminin niya yung kasalanan niya, pero iba yung nang pinumpronta siya ng Panginoon, iba yung naging response niya, wala pa rin pagsisisi. Tapos sumagot pa siya ng Panginoon na parang pabalang, "Bakit ako ba ang taguan ng aking kapatid?" And also, one of the secrets, yung hidden agenda na na-expose doon naman sa New Testament, mababasa natin sa Matthew chapter 26, verse 20 to 21.
sabi niya dito, when chapter 26 of Matthew, verse 20 to 21, when evening had come, he sat down with the 12. Now as they were eating, he said, assuredly I say to you, one of you will betray me. Sino dito yung tinutukoy niya dito nasa verse na ito? Kaya si Judas Iscariot. Hindi sinasabi ni Judas Iscariot na ipagkakanulo niya si Jesus Christ. Tinatago niya lang sa sarili niya. Pero, nung nandun na silang lahat, in-expose ni Jesus Christ na meron isa dito na ako ipagkakanulo. Judas was one of the 12 apostles of Jesus Christ. His hidden agenda, his secret plan to betray Jesus was exposed in the time when they are eating called the Last Supper. What we can get with this story, mga kapatid, dun sa story in the Old Testament and in the New Testament. Cain murdered Abel and to Judas who betrayed Jesus. Magtatagumpay ka man na isekreto sa mga tao ang mga bagay na binabalak mo sa Panginoon ay hindi mo ito may tatago. Bago mo pagawin ang isang bagay, iniisip mo pa lang ay alam na ng Panginoong Diyos ito. Kaya sa araw na tayo ay haharap sa Kanya sa araw ng paghuhukom, hindi mo masasabi na hindi mo ginawa ang isang bagay. Dahil wala tayong may tatago sa Kanya. Alam niya lahat ang tungkol sa atin. Dahil He created us. And He is God. Remember na kahit nga yung hibla ng buhok, kung ilan yung nahuhulog, kung ilan yung tumutubo, kung meron man, di ba alam niya? The numbers of, anong tawag niya sa Bible? Even the numbers of your hair, He knows it. In Psalms 139, verse 1 to 4, Psalms 139 verse 1 to 4, sabi niya dito. Si King David yung nagsulat ng Psalms, di ba? Si King David, sabi niya dito, Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it all together. The book of Psalms tell us that God knows everything about us. Our actions, our daily routines, our internal thoughts, even the words that we are going to speak. God knows it. God knows everything about us. At kung ano man yung mga bagay na tinatago natin, it will be revealed. Kung hindi man dito sa mundong ito, may re-revealed pagka humarap na tayo sa Kanya. Mabuti man ito o maganda, doon na natin malalaman. Baka magulat na lang tayo, bakit mo alam, Lord? And the Bible reminded us that the Word of God is the light of our life, the light of this world, and tells us what to do. Sinasabi niya kung ano yung gagawin natin. Ito yung mababasa natin sa Luke chapter 18 verse 18. Ito yung continuation dun sa walang lihim na di nalalantad at walang naitatago na lihim at walang sabi niya na walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag.
sinasabi ng Bible na kung ano ang gagawin natin ay ang mabasa natin sa Luke chapter 8 verse 18. Kaya sabi niya dito, therefore, take heed in how you hear, for whoever has to him, for whoever has to him, more will be given, and whoever does not have, even what he seems to have, will be taken from him. Sa Tagalog, kaya't pagbutihin ninyo, sabi niya. Si Jesus Christ lang nagsasabi dito. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan, pati nang inaakala niyang nasa Kanya. God tells us na kailangan natin na makinig sa mga turo ng mabuti. Dahil dito magmumula ang ating pananampalataya at mas lalong makikinig. Magiging matatag pa kung patuloy tayo na makikinig sa salita ng Panginoon through the hearing with the Word of God. Di ba nga, dito magmumula yung ating pakikinig, yung sabi na dun sa New Testament, that faith comes from hearing and hearing with the Word of God. God will give us wisdom, deep wisdom, knowledge with the Word of God. At bibigyan pa tayo ng malalim na revelasyon at pag-unawa sa kanyang mga salita. At magagamit din natin ito sa mga taong hindi pa nakakakinig. Kaya ang sinasabi niya dito na pagbutihin natin ang pagkikinig ng salita ng Panginoon. That's why we need to continue to attend the gathering of the saints. Kung wala man tayo sa gathering of the saints, napaka ng teknolohiya. Madami ng mga preachers online na ating napapakinggan. Kung mapapansin nyo na kapag hindi tayo nagbasa ng Bible o hindi tayo nakapagkinig ng salita ng Panginoon, hindi tayo lumalago sa kanyang salita. Kaya ang mga tao na nagsasabi na they knew God, pero hindi dumadalo sa mga gawain at hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, anong buhay ang may apply nila? Di ba, makamundo? We also experience that one. And I also experience it. Na kapag hindi ako nakakadalo or hindi ako nakakinig ng mga preaching sa mga online, parang empty. Parang hindi ako lumalago. Parang wala lang yung ganun. Kaya ito ang encouragement sa ating gabi, mga kapatid, na kaya napatuloy tayo na makinig sa salita ng Panginoon at magbasa at mag-meditate upang tayo ay lumago sa salita ng ating Panginoong Jesucristo at mas lalo pa natin siyang makilala. Kaya ang atin pong memory verse tonight ay yung verse 18. Kaya bagay sa yung tatlo nito na memory verse din. O kaya yung pangalawa, yung memory verse natin, walang tago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyan. Kaya kung magtago ka man, mas maganda na itago mo na lang yung mga magagandang nagawa mo. Kahit hindi mo na ipaalam sa iba. Di ba nga sabi nga doon sa Bible, kung meron kang ginawa, hindi na kailangan na malaman pa ng kaliwang ng kanang. Kung anong ginawa mo sa kaliwa, ginawa ng kaliwa mo, hindi na kailangan na malaman ng kanan. Yun na lang yung mga isikreto natin, yung mga magagandang gawain. Dahil in the time na muna tayo sa Panginoon, yun ay yung sasabihin niya. Yun yung mai-reveal niya at mai-expose niya sa atin. At sasabihin niya doon na yun yung sasabihin niya. Faithful servant. Well done, man. Well done. My faithful servant. Mabilis lang pala tayo. Kaya yun lang, mga kapatid. And I pray na magkaroon po tayo ng
additional na pagkakaunawa sa salita ng Panginoon tungo sa pakikinig ng mga salita niya. Kaya tayo mag-close sa prayer. O Lord, Panginoon o Diyos, nakila ka po, Panginoon o God. Maraming salamat, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang nagbibigay po sa amin ng mga revelasyon sa inyong mga salita. But we need more, Panginoon ko, Lord God, upang mas lalo po namin maintindihan kung ano po yung mga parable po ninyo, kung ano po yung mga sinasabi ninyo, Panginoon, through your word, O God. Lord, help us, Panginoon, hindi po kami ganun na katalino, ka-smart, nagaya ng iba, Panginoon, but we are willing, Panginoon, Lord God, na kami matuto, Panginoon, kami ay dinidesire din po namin, Panginoon, na mas maunawaan po namin, Panginoon, yung mga gusto nyo pong i-reveal po sa amin. Lalo po, Panginoon ko, Lord, sa mga bagay na hindi po namin naiintindihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon ko, God, Lord, that you reminded us, Panginoon, that sa mga sikreto po namin, Panginoon, O God, Lord, that you will be revealed it, Panginoon ko, Lord God. And you want us to stop, Panginoon ko, God, na maggawa po ng mga sikreto na hindi maganda, Panginoon ko, Lord God. Because, Panginoon, you are just protecting us. Because you just want us, Panginoon, to stop in sinning, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga kapatid ko na ito, Panginoon, na napapatuloy na makinig ng inyong mga salita. Panginoon ko, Lord God, dalangin po namin at naniniwala po kami sa salita po ninyo na kami pa po, Panginoon ko, Lord God, ay bibigyan niyo pa po ng deep na understanding sa inyo po mga salita, Panginoon, na kahit meron na kami, ay bibigyan niyo pa po kami. Maraming salamat po, Panginoon ko, Lord. At Lord, sa mga kapatid din po namin, Panginoon, na sa pamilya po namin na nawawalay po sa inyo, Lord, dalangin po namin ang pagbabalik po nila sa inyo. O God, Lord, that they, like, we are also, Panginoon, like them before, Panginoon. It's like the prodigal son, Panginoon, na minsan na nawalay, Lord God. But, Lord, kayo po ang nagbalik po sa amin, sa inyo, Panginoon ko, Lord God. Upang, Lord, na maranasan pa rin po yung pagmamahal na nanggagaling po sa inyo. Lord, sa gabing ito, Panginoon ko, God, sa aming pong pagtulong, Panginoon ko, Lord God, dalangin po namin na patuloy niyo pa rin po kaming bigyan, Panginoon ko, Lord God, ng mga revelasyon, ng mga understanding ngayon, Panginoon, O God, Lord. Maraming salamat. Dakila ka po, O Diyos. Pinasasalamatan ka po namin, Lord. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Nakatulog mo din natin. Amen. Thank you po. Sa napakagandang mensahe. Truly, the Word of God is the life of this world. Amen. And for our announcement po, so Thursday is our prayer meeting. Friday is our Bible study. And every Sunday is our church service. Every 10 a.m. in our main CNCI Church in Mount Wellington. God bless po mga kapatid, and thank you po for watching. Good night po.